Walang kadala-dala. O, eto ngayon mga kababayan ang best description dito sa mga ngagba. Dahil hindi sila natututo mga kababayan dito sa kanilang estratehiya na siraan ng siraan ang mga Duterte mga kababayan. Na akala nila na habang sinisiraan nila ang mga Duterte, mawawalan din ito na suporta sa mga tao. Pero kabaliktaran ang mga nangyayari mga kababayan. Dahil habang sinisiraan nila ang mga Duterte, lalong lumalakas si Sara Duterte. Ito ang hindi pa pumapasok mga kababayan sa ulo dito sa mga bangag, mga dilawan, mga pulahan at mga pinklawan. Bakit kasi hindi na lang sila magtrabaho ng maayos? Malamang hindi nila kayang magtrabaho ng maayos dahil puro sila kabalastugan. Kaya mga kababayan, masasabi natin kahit anong gawin nila, hindi nila matatalo si VP Sara. Panoorin niyo po ha. Pilit nilang sinisiraan ang mga Duterte because they know very well that the Dutertes are the ones to beat in 2028. Hindi pa ba sila mga kababayan numulat dyan na hindi uobra mga kababayan kahit anong panira nila kay Sara Duterte? Habang sinisiraan nila ang mga Duterte mga kababayan, lalo itong lumalakas dahil hindi na tumatalab mga kababayan ang mga panira mga kababayan laban sa mga Duterte. Eto, free advice mga kababayan doon sa mga kalaban ng mga Duterte. Yung gustong tumalo kay Sara Duterte mga kababayan, libre na lang ito, libre. Nang sa gayon at least makakuha kayo ng kaunting boto sa iba. Ang gawin nyo, itigil nyo na ang paninira sa mga Duterte. Lumaban kayo ng patas. Magtrabaho kayo. Magpakita kayo ng inyong mga nagawa na. Hindi yung nang aaway kayo, naninira kayo sa mga Duterte para kayo ay umangat. Kabulukan yan mga kababayan Ang maganda nyong gawin, magtrabaho kayo ng mabuti. Yan ang ipakita nyo sa mga tao na deserving kayo kaysa sa mga Duterte. Hindi nila magawa mga kababayan dahil hindi nila yan kaya dahil sila kabalastugan ang mga ginagawa. Kaya hindi aabot na lang ng 2028 mga kababayan. Hindi aangat ang kanilang mga ratings. Kumbaga, kung gagawin ng election sa ngayon at Panalo. And assuming that Panalo the Vice si Sara. President will be running, she will win by an overwhelming number of votes. Kahit pa mga kababayan, no? Di ba yung second dati si Raffy Tulfo? Ngayon mga kababayan, wala na. Andun na sa dulo mga kababayan. Tinalo na ni Lutang. Mukha ang second mga kababayan. Si Lenny and then si Bongo. And then si Tulfo. So, they know this, no? And that is why lahat ng klaseng paninira, and believe me, Lahat ng come klaseng February of paninira. next year, re-revive na naman nila yung impeachment. Another na naman. Yan mga kababayan. Yung impeachment na yan, hindi yan uobra. 100% tayo mga kababayan, hindi yan uobra. Base sa composition ng Senado mga kababayan. Advice natin, mga bangag, mga animal na mga dilawan. Akala ninyo, pabor sa inyo yung impeachment sa February. Baliktad pang mangyayari niyan mga kababayan. Magsisilbi pa yung libreng endorsement kay VP Sara. Hindi nagagastos si Sara sa publicity. Pagiging libre pa yan sa kanya, Dilima, Saba, Festival ni ituloy nyo yan. Lalong mananalong presidente si Sara Duterte niyan. So, kumbaga, asahan na natin na habang papunta tayo ng 2028, mas lalo pang mag-i-intensify itong mga paninira kay Vice President. Kaya lang, ang problema sa kanila, ang pinag-alala lang natin mga kababayan kung i-activate nila mga kababayan yung kanilang talagang last resort, yung plano nila mga kababayan na paarestuhin si Sara Duterte, kasuhan ng mga kababayan, plunder na walang piyansa. Yan lang mga kababayan, posible nilang gawin yan. Dahil mayroon ng pronouncement si Boying mga kababayan Bagamat hindi pwedeng kasuhan si VP Inday yung mga matitinong lawyer, pati si Martires mga kababayan, ang sabi hindi pwedeng kasuhan. Pero nung in-interview si Boying Rimulya mga kababayan, ang sabi niya pwedeng kasuhan si Sara Duterte. Yan ang kanyang sabi. Si Ombuds Boying mga kababayan. Wala silang bagong magamit na mga issue. Puro recycle, Admar. Recycle. Walang bago. Bakit? Because we saw how the Vice President operates. Yung office ng Vice President, Admar, napakaliit na nga ng budget. Ang dami pang nagawa. Grabe mga kababayan, kapag mayroong sakuna, laging nauuna. Ready na mga kababayan. Hindi kagaya ng mga bangag mga kababayan kung kailan may bagyo, tsaka pa lang mag-i-impake mga kababayan na magre-repack ng mga Lord. To think na binawasan pa nila ng budget mga kababayan. Mas malaki pa ang budget ni Risa Hontiveros. Diyos ko Lord.
3 billion mga kababayan ang amendment ni Virus mga kababayan. Habang si VP Sara 700 million. Pinapyasan pa nila lalo ng budget for 2026. Pinapyasan pa nila ng budget. But yet makikita natin na during crisis situation, the Vice President is already have things in place. Ngayon, di ba, binabalak pa nga nilang i-zero mga kababayan si Saba. Tapos kaltasan ng almost 80% mga kababayan dapat. 198 million na lang ang gusto nila mga kababayan sa halip na 900 million. Oh, hindi sila nagtagumpay. Ginawa nilang 700 million mga kababayan. Balik sa dati. Okay lang. Okay lang kay Sara yan. Hindi naman ganid si Sara eh. So, kumbaga, kita na ng tao kung sino yung decisive na leader dito. Hindi ba? So, with decisive, very mga kababayan. little resources, what we saw was Hindi kasi nangungurakot mga kababayan. The Vice President being the decisive leader, no? Dapat yung decisiveness na yan. Yun ang meron si President Marcos Jr. pero wala. Wala eh. Yung decisive mga kababayan, si Bangag. Ni Katiting mga kababayan wala. Tingnan nyo, kung kailan nagbagyo mga kababayan, tumama na yung bagyo, tsaka palang nagpa-meeting. Tapos doon sa meeting mga kababayan, ano lang gagawin natin kamot ulo? Diyos ko Lord. Sabi nga ni Tatay Digong, you do not call a meeting on the day of the storm. Dapat, bago pa lang dumating ang storm, naka-preposition na ang inyong mga tauhan at mga ayuda dyan. Kaya no surprise, no? We see the numbers ni Marcos Jr. are in the negative territory. Negative Well, that's because of his own doing. Siya ang may kagagawan niya na ba? Hindi yan Negative. kagagawan ng Lord. mga naninira kay Marcos Jr. No? The Si BBM mismo mga kababayan ang sumisira sa kanyang imahe. Siya mismo. negative numbers that we see with Marcos Jr., that is a result of his own doing. Negative 10, no? Yung net cash satisfaction, mga kababayan, dati. Ngayon, mga kababayan, mukhang, alam natin hinila pa yan, mga kababayan. Bias pa yan sa kanila. Yung totoo talagang numero niyan, mas mababa pa yan. Sigurado tayo. Tapos kay VP Sara, mas mataas. Alam natin nga, laro ng mga survey yan. Lokohan yan, mga kababayan. Pero ngayon, hindi nila maano kasi totally na mabaliktad, mga kababayan. Except lang sa yung RP mission, mga kababayan, na talagang lutong-luto. Si Romualdez, mga kababayan, through the roof. Tapos yung Octa Research, wala na silang mga mga kababayan, credibility. Pero itong SWS at Pulse Asia, although alam natin na mayroon pa rin hocus-pocus dyan, mga kababayan, pero hindi nila totally babaliktad, mga kababayan, kung ano ang totoong survey. Mayroon pa rin daya dyan, pero lang, hindi totally. In contrast, yung kay Vice President Sara Duterte, yung medyo pagbaba ng numbers niya, that is not a result of her own doing, but that is a result of black propaganda against her. Black propaganda. Yung black propaganda nila, low quality pa. Kasi nga, araw-arawin ka ba naman, mga kababayan? Ang unang nagkakalat ng black propaganda kay Sara, yan si Claire Castro. recycle. Soldado pa mismo Malacanang, mga kababayan. Nagkaroon sila ng recycle ng issue. Wala silang maisip na bago. Lahat ng ito, Doc, ano ba ang pinakamabisa? Kasi nakikita ko rin ito sa panahon ni PRRD. Kaibahan lang, si PRRD ang may mataas na posisyon. Pero yung mga kritiko niya, naririnig pa rin naman natin. Diba? Kahit nga sa Senado, kung nung nagkaroon ng investigasyon doon sa farm. Si Dilima, mga kababayan, na mayagpag pa dati. Nabigyan pa ng chairmanship, mga kababayan, di ba? Normally, kahit yung war on drugs din. Hindi nga yun na napigilan. Tuloy-tuloy nga. Naririnig pa natin yung mga boses ng mga oposisyon. Naririnig din. No? Yung mga media sa kanya, medyo critical nga. No? Unlike Bias. hindi na mahidip. Masyadong critical. Ngayon, mga kababayan, tahimik ang media. Ang Rappler, mga kababayan, wala ka talagang maririnig. Si Maria Ressa, wala na. Nasaan na si Kirara, mga kababayan? Dati-rati, araw-araw, nagpuputak. Di ba? Kapag si VP Sara na naman yan, mga kababayan, bantayan na natin ito, mga kababayan. Dahil uulitin na naman nila ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kapag magiging presidente si VP Sara. Nadisgrasya si Tatay Digong sa fake news ng media Di ba? Nakulong ngayon si Tatay Digong. Uulitin nila lang kay Sara, mga kababayan. Ano naman kayang nila? Propaganda nila, ulit-ulitin, and then pagbaba ni Sara Duterte, mga kababayan, ipapakulong na naman. Ngayon, kumbaga parang dating nila, Media ang kanilang kasangkapan. ang dating ko rito, parang mas approve sila dito sa kasalukuyang pamumuno compared doon sa nakalipas. Approve sila kay Marcos, Diyos ko Lord. Grabe yung media. mga kritisismo na inabot. Duterte administration, nandun na yung pagtuligsa sa war on drugs. Nasabi nila, pinapakalat nilang EJK. Talaga.
bumaba sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang taas ng rating mga kababayan sa mga tao. Pero doon sa media, si Digong ang pinaka-pangit na presidente, pinaka-inutil na presidente, pinaka-walang silbing presidente. Sa media mga kababayan, sa paningin ng media, pero sa paningin ng tao, si Tatay Digong ang pinaka-best. Na napakataas yung grado na ibinigay ng taong bayan sa kabila ng paninira. Paano ba mauungusan ni Marcos Jr. ito? Ituloy yung paninira na nakita natin na ginawa sa tatay ng vice presidente na hindi nagiging epektibo? Or paligsahan na lang sa maraming mga nagawa? O, yan ang sinasabi natin mga kababayan. Free advice ha sa mga bangag na sa halip na manira kayo ng manira, why don't you show it sa inyong mga nagawa sa inyong trabaho. Galingan ninyo mga ulul. Isa sa manira kayo ng manira tapos wala kayong ginagawa. Bilang panghuli, ipakita ko lang yung awareness and trust rating ni tingnan BBM, natin ha. mula noong July 2024 hanggang September 2025. Kanina to kay Bangag. From July 2024 mga kababayan ha. Plus 42, naging plus 33, 29, 24. Pababa ng pababa. Plus 11 hanggang sa March mga kababayan, negative 3. April this year, negative 4. Tapos, negative 1 sa May. And June mga kababayan, biglang, magic. Naging plus 18. At September mga kababayan, latest, plus 7. Umupo siya, plus 42 yung kanyang net. Pinagsanib na ito, awareness and trust. Grabe. Hanggang sa umabot siya ng negative 3, Negative noong Marso. 3. Negative 4. Negative 4. Diyos ko, nakakahiya ka, Bangag. April 2025, Mayo, negative 1. Nakabawi noong June 2025. Tapos noong September 2025, plus 7 yung net niya. Dito naman kay Vice President Sara Duterte, umupo siya plus, yung... kay VP Inday mga kababayan, plus 60, although nagpababa mga kababayan, pero nananatiling mataas. Plus 60, 46, 46, 37, 39, 51, 57, 58, 58. And then, kaduda-duda, September this year, mga kababayan ha. From 58, nagiging 38. Although, mataas pa rin yan, mga kababayan, pero sigurado tayo, minagic yan. Yan, tama. Okay? Yan. Umupo siya ng may 44. Ba? 60. Yata yung naibigay ito. I-send ko ulit yung... Iba yung binabasa mo at Mark doon sa nasa screen. Oo nga eh. Ibang point of view yan. Ibang POV yung binabasa. Oo. Ito. Ikaw, Admar, ha? Ano kasi yon? By age kasi. Itong bagong ipapadala ko. Sige, pakita Dito mo. sa bagong ipapadala ko, ipa-flash yan. Umupo si BP Sara ng may 44, plus 44 na net, no? Noon net dati, nung pag-upo niya, plus 44 lang. rating. Sa tingin natin, mas mataas pa. Tapos, okay. Ayusin mo nga yan, Admar. Nakikita yung comparison. Ito. Pasensyahan nyo na. Kasi yung unang ipinakita natin, Bagong iPhone mo, Admar. yung awareness and trust rating ni Pinlex talaga niya, President. Ito pala. Okay, pasensya na. Awareness and trust. Kasing datos ng SWS dito. Ito. Yung pinaka-latest. Okay? Dito sa comparison naman natin kay VP Sara. At least si Sara mga kababayan, hindi nag-negative ever. Si Bangag, nag-negative na. Ang kanyang pag-upo niya, plus 45 siya sa kanyang awareness and trust rating. Okay, pinagsanib. Napunta siya sa plus 29 noong September 2024. Pinakamababa niya ata is January 2025, plus 19. Never siyang nag-negative. Never siyang nag-negative. Okay? Yang plus 19 niya mga kababayan, yun yung kasagsagan ng impeachment. Ang grabing paninira nila mga kababayan. All out na paninira ito ha. All out. Tandaan natin ha, pinagsanib na ito na awareness and trust. Tapos, Ito kasi mga kababayan, kaya maliit yan is yung trust minus distrust. Yung negative mga kababayan, minus. May minusan na yan. Pero yung ang nag-trust sa kanya mga kababayan, majority pa rin. 53% of the Filipino.
Umabot siya ngayon ng plus Although, ito, alam natin mga kababayan, variable itong mga ratings na ito. Siniraan pa yan si Sara, kinaltasan ang kanyang rating mga kababayan, sigurado tayo. At yung kay Bangag, ginak up pa yan. 25 Mm. na mas mataas compare nga dito kay President Bongbong Marcos na plus Bong! 7. Mm. Doc, balikan ko na kumbaga parang nasubukan Ano na, na ito nagba? sa panahon ni Ano dating na? Pangulong Rodrigo Duterte na panay yung mga paninira. Oh. Hindi nag-ano sa kanya. Hindi natitinag, mga nag-reflect kababayan. sa kanya kasi iba ang nararamdaman ng taong bayan. Ito mga kababayan, mas matindi pa tong matatanggap ni VP Sara ba na pagsubok kumpara kay Tatay Digong mga kababayan. Si Tatay Digong, 6 years lang siyang nag-endure ng mga paninira sa media, mga kalaban, lahat ng mga kababayan ginawa. Kay VP Inday, 12 years ito mga kababayan. Ngayon, na naging vice president siya. And then another 6 years mga kababayan na maging presidente siya. 12 years nasisiraan ka mga kababayan. Kahit tayo hindi mo mai-imagine ang iyong sarili mga kababayan. Araw-araw kang sinisiraan for 12 years. Oh, tingnan nyo mga kababayan ang sakripisyo ng gagawin ng mga Duterte. Particular na si VP Sara. Kaya ipagtanggol natin siya mga kababayan. Yan sila Sara Duterte mga kababayan, hindi kung sila lang ang gugustuhin, papipiliin mga kababayan. Kung wala yung pagmamahal sa bayan, hindi na yan tatakbo. Anong makukuha nila? Ipapakulong pa sila mga kababayan, sisiraan. Trabaho lang yan Matinding trabaho mga kababayan. At saka wala talaga silang makukuha. Magbe-benefit mga kababayan na para sa kanilang mga sarili. Dahil hindi yan nagnanakaw Ginawa lang yan nila mga kababayan yung tumakbo. Yan sinabi ni Sara. Dahil gusto natin, nandito tayo mga kababayan, sumusuporta sa kanya at umaasa sa kanya. At para na rin sa ating bansa. Kaya wag po nating mga kababayan iwan itong sina VP Sara at mga Duterte mga kababayan dahil matindi ang kanilang ginawang sakripisyo para sa bansang Yung mga ito. ipinangako, naramdaman nila na address. Well, kung talaga namang ipinangako sa iyo at natupad, bibigyan mo talaga siya ng maganda-gandang grado. Maganda-gandang Ngayon grado. naman, nabaliktad lang, dito si Vice President yung tinutulig sa ngayon, marami mga isyong ipinupukol sa kanya. Yet, siya yung may mataas na grado. At Si Bangag talaga mga kababayan, grabe, ang media talagang all praises sa dito kanya. sa kay President Marcos, Marcos! bumabagsak. Abot pa nga sa Spaghetting negative pa pababa. nga, Oh, siya. Marcos mga paano, kababayan. kung magiging epektibo pa ba yung mga paninira ngayon? Even before pa naging presidente si PRRD. Grabe na yung paninira sa kanya, yung sa Davao Death Squad naungkat ulit, 'di ba? Led by Senator Dahil Leila de Lima, Justice natiktikan Secretary, nila mga kababayan de Lima na during, tatakbo. still, Natiktikan nandun pa nila. rin. So, kumbaga parang wake up call na ba ito sa lahat ng mga kritiko na hindi yan sa paninira? Siguro dati, nagiging epektibo ito sa mga kalaban sa politika. Ngayon, Doon, hindi, napupurahan din minsan si hindi na tatalab mga kababayan yung mga paninira. Ang advice nga natin sa kanila mga kababayan, magtrabaho na lang kayo ng maayos. Pakita nyo na able kayo at mas magaling kayo sa mga Duterte. Baka sakaling may boboto pa sa inyo. Sara, pero sa ngayon parang hindi na nagiging epektibo yung mga black propaganda. Kasi, ang Wala na naniniwala. Pag-appreciate na ng taong bayan ngayon is yung nararamdaman nila, yung service mismo ng tambayan. Lalong-lalo na't mayroong social media mga kababayan, naka-counter natin yung mga masamang balita dyan sa mainstream. Wala kasi silang ibang maipukol at kundi yung issue ng confidential fund. Paulit-ulit, Pinirecycle walang yung, kadala-dala. issue na yan against the Vice President. Walang kadala-dala. And makikita naman natin that the public is not buying it. We are not makikita natin buying na it. they're reviving this issue again. To the point na even yung kaso Admar ng Pharmally, they're trying to revive these issues. I-revive na naman mga kababayan. Andun si Trillanes mga kababayan. Andun na kay Boying. Nakipag ugnayan na kay Boying. Ying. Halika. Usap tayo. Eto mga plunder case ko kina Bongo at sa kay Digong. 5 or 6 years ago. Na kung saan na may mga mas urgent na issues tayong dapat natingnan kagaya nung sa flood control project. So pilit nilang sinisiraan ang mga Duterte because they know very well that the Dutertes are the ones to beat in 2028. Kumbaga, kung gagawin ng election. Ang tanong mga kababayan, sino kayo kandidato ng Bangag mga kababayan? Wala silang kandidato.
Kaya nga mga kababayan, ang plano mo daw mga kababayan, ayaw daw talaga. Gagawin nila ang lahat mga kababayan para hindi sila makababa sa pwesto. Baka mga kababayan, magdeklara yan ng failure of election. Oy, nako. O di ba kaya mga kababayan, mag-charter change. Iba pang mga, alam niyo na, mga bangag mga kababayan, mga wildest, yung mga unimaginable na kababuyan mga kababayan. Kaya nilang gawin. Sa ngayon at and assuming that the Vice President will be running, she will win by an overwhelming number of votes. So they know this, no? And that is why lahat ng klaseng paninira, and believe me, Admar, come February of next year, re-revive na naman nila yung impeachment. No? So, ayun na. Asahan na natin walang na kadala-dala. Habang papunta tayo ng 2028, mas lalo pang mag-i-intensify, no, itong mga paninira kay Vice President. Kaya lang, ang problema sa kanila is wala silang bagong magamit na Wala, mga issue. no? Puro recycle, Admar. Walang bago. Bakit? Because we saw how the Kung sana mga kababayan, mayroong yung COA, sinabi ng COA talaga na mayroong maling ginawa si Sara, okay lang, mag-proceed sila. Pero wala eh. Ngayon mga kababayan, yung animal na Soto in interview, alam niyo ang sinabi ni Soto? Willing kaming buhayin ang impeachment ni Sara Duterte. Magantay-antay lang tayo daw mga kababayan, dahil sooner or later lalabas na daw ang resulta ng Korte Suprema, yung motion for reconsideration mga kababayan, na ayon kay Soto pwede daw magka-unanimous mistake. Vice President operates. Yung office ng Vice President, Admar, napakaliit na ng Admar. budget. Ang dami pang nagawa. Ang dami nagawa. Tinapyasan pa nila lalo ng budget. Itong for 2026, tinapyasan pa nila ng budget. But yet, makikita natin na during crisis situation, the Vice President is already have things in place. So, kumbaga, kita na ng tao kung sino yung decisive na leader dito. Hindi ba? So, with very little resources, what we saw was the Vice President being the decisive leader, no? Decisive leader. Dapat yung decisiveness na yan. Yun ang meron si President Marcos Jr. pero wala. Kaya Si BBM, unlimited money na mga kababayan, unlimited money, tapos ang lampa-lampa. no surprise, no? We see the numbers ni Marcos Jr. are in the negative territory. Negative. Well, that is because of his own doing. Andun pa sa Kaya lahat. may kagagawa niya. Mga ayuda mga kababayan, andun pa lahat sa kanya. Hindi yan Grabe no. Mas mga kababayan, yung ayuda, budget ng ayuda, mas malaki pa ngayon mga kababayan kaysa noong panahon ng pandemic. Imagine niyo lang mga kababayan. Nakatanggap pa kayo ng ayuda ngayon? Kami nung sa pandemic mga kababayan, kami pa sige, donate na lang yun sa iba dahil Pero mga kababayan ngayon, mas malaki pa ang budget. Kaysa sa pandemic, hindi tayo nakakita ng mayroon tayong nalaman na nakatanggap ng ayuda ng ganyan. Wala masyado. kagagawa ng mga naninira kay Marcos Jr., no? The negative numbers that we see with Marcos Jr., that is a result of his own doing. In contrast, yung kay Vice President Sara Duterte, yung medyo pagbaba ng numbers niya, that is not a result of her own doing, but that is a result of black propaganda against her. Black Yung black propaganda. propaganda nila, low quality pa. Kasi Low quality, local. recycle ng issue. Wala silang maisip na bago. Tsaka siguro anong- naiintindihan na rin nila, halimbawa sa confidential fund, kaya nga confidential di ba? Tsaka nabanggit din niya mismo, kaya hindi lang na masyadong ini-explain kasi nga ongoing, meron pang buhay pa rin yung impeachment di ba? Tapos nabanggit niya na baka ma-compromise yung national security natin. Kasi di ba? Yan din naman yung ginagawa ng Oo mga kababayan, alam nyo, binibitag nila si Sara Duterte ng mga kababayan na sabihin kung ano yung mga confidential fund na iyon. Hindi ba binanggit ni Sara mga kababayan yung talagang detalye? Dahil once mga kababayan na babanggatin niya, bitag na naman yan mga kababayan. Maliwanag mga kababayan na nilabag niya ang rules. Pwede siya kasuhan ng graft mga kababayan. Yan ang kanilang pang trap kay Sara. Ahensya ng gobyerno, yan ginagawa ng militar sa kanila intelligence fund. Same lang yan sa confidential fund. And come to think of it, bakit ang vice presidente lang? Talagang yun lang talaga ang merong dito sa office of the president. Paano naman nila ginawa? Kasi bakit nila hindi kinumpara yung paggamit ng confidential fund ng OP dito sa vice president? Halimbawa, kung merong mga good practices, bakit hindi nila ipinakita
'Di ba na tingnan mo yung Office of the President, ganito yung ginamit nila. Talagang tunay na nga pangalan nga ba? Or bakit? Wala kasi tayong hindi nga siya Wala resibo. Diba? Wala silang resibo. At DILG, meron din yan silang confidential fund. Kaya naiintindihan na siguro, nakikita mo ba, Doc, na puro paninira lang. Tama din naman yung punto. Kasi confidential nga, hindi mo nga dapat banggitin at kung may magtitimbre sa'yo na magsusumbong sa'yo. Sino pa yung magsusumbong kung mababanggit din yung mismong pangalan niya magtitimbre, 'di ba? Nabanggit din ni BP Sara na ang pinagamitan din ng confidential fund ay doon sa investigasyon doon sa laptop deal na found out nila na sangkot daw itong si Elizalde Co, no, ng Ako Bicol. Maliban pa diyan yung paglaban niya doon sa mga CPP, NPA, NDF na yun ang kumo-question sa mahabang panahon kahit noon pa. Kahit hindi pa nung Duterte administration, noon pa, ayaw na nila dyan sa confidential, sa intelligence dahil nabubuking sila kasi banat din sa kanila yan. NPA. Alam mo, Adma, after everything has been Admar. dapat magpasalamat tayo kay kung sino man si Mary Grace Piatos. You know, because kung sino ka man Mary Grace Piatos, yan, issue na yan sa kanila mga kababayan. Maisalba yung ating mga kabataan na ma-recruit ng CPP, NPA, NDF. No, it boils down to that, no? Na nakatulong kung sino ka man na maisalba ang buhay ng mga kabataan. Oo, dahil yung kanilang recruitment mga kababayan, as early as andun sa elementary pa mga kababayan. Nire-recruit na nila. Kita ng mga kritiko ni Vice President Duterte. Kumbaga kasi, Admar, talagang anti-Duterte lang sila. Kahit na ilugmok nila ang bansa sa kahirapan, basta hindi umupo ang isang Duterte, ayos sa kanila yun. Nilulok nga nila ang isang Marcos mga kababayan, basta hindi lang maupo ang Duterte. Yung kanilang mortal na kalaban na sinatawag nilang diktador, okay lang sa kanila mga kababayan, okay lang kawatan. Basta hindi lang Duterte. Ganyan ang ugali ng mga animal mga kababayan. Kasi hoda na maraming ma-recruit. Kasi hoda! Duterte ang mga teroristang grupo. As long as hindi maupo ang isang Duterte. Ganon kawalang puso itong mga ito. Walang puso, walang hiya. Said more choice word. Kaya lang baka matanggal tayo sa ere. But the thing is, tapos ipapatawag na naman. Sila, kawawa mga kababayan, no? Ang kanilang prangkisa mga kababayan, wala na. Parang dinismiss mga kababayan na nabigyan na sila pero binawi ng mga animal. Nilumpot talaga nila mga kababayan, pero at least online, dito pa rin. Kung sino ka man, Mary Grace Piatos, no? Kaming mga kababayan mo, mga Pilipino. Tawang-tawa si Vice Ganda niyan ba? Sa labas ng bansa. Mary Grace Piatos mga kababayan. Isa yung pambubuli ni Vice Ganda yan. Ang laki na naging ambag mo para bobo kasi si Vice Ganda from harm. Kaya naiintindihan namin, no? The people understand yung kahalagahan ng pagkikip ng integrity ng proseso sa confidential funds. At yan yung nakikita natin nung congressional hearings nung nagdaang taon na kung saan pilit ng mga makakaliwang grupo, ng mga makabayan block, makabulok na i-reveal kung sino-sino itong mga asset na ito. Pilit nilang gusto nilang ma-unravel to Bakit? Kasi nga, ma-expose kung sino-sino yung mga asset ng ating ikalawang Pangulo. Now, selective din sila. Kasi kung ikukumpara mo, Admar, yung confidential funds ng Presidente, it goes into the billions. No? Yes! Billions! 5 million. Billion. Anong confidential funds ng Presidente? That is, they're making a mountain out of a hill. I think it was said by somebody else. May ibang nagsabi niya kasi baka ma-accuse ako na ng nangongopya. Ayoko na ma-accuse na nangongopya. Ma-POB ka talaga. Niya. Ma-accuse tayo ng nangongopya. Mahirap yun. Pero may nagsabi niya, no? But kung sino man nagsabi nun, tama yun. They're making a mountain out of a hill. Kung ikukumpara mo yung confidential funds ni BP Sara sa confidential funds ng Pangulo, ang laki ng pagkakaiba. Ang laki ng pagkakaiba talaga. Dinidiin si Vice President because they know if the Vice President becomes the President again, yung hindi nagawa ni Ito mga kababayan, dapat kumaupo si Sara. Talagang gantihan ang dapat gantihan, panagutin ang dapat panagutin. Huwag ka nang Sara, atubiling panagutin yung mga animal na yan. Yung ginawa nila sa tatay mo, panagutin ang mga hudas. Junior.
na ibaon sila sa Mm. kasaysayan, magagawa na yan once and for all. Kasi may Gusto unfinished... nga natin siya, maging diktador na lang yan si VP Sara, mga kababayan, kung magiging presidente niya siya. Gusto natin. Actually, isa sa mga unfinished business ni FPRRD was to finally settle the issue of the longest running insurgency sa kasaysayan ng daigdig. Kumbaga ngayon na nangyari. Parang ano na to mga to eh. They are, kumbaga isang bulati na lang eh. Oo nga. Oh, ang mga Pero NPA, nangyari mga kay kababayan, Marcos Jr., nabuhay silang muli. binigyan ng Nabuhay vitamins. sila. Nagamit sila Oh. din. Now, yes. And now they're Vitamins. that if Vice President Sara Duterte becomes the president, that will be their end. And yan ang kinakatakot nila. Kaya alam mo, I look forward to the day, no, na makapag-elect tayo ng leader na susunod sa tinatawag ko palagi na Duterte brand of governance. Kahit na hindi si Vice President Sara Duterte, Si any Sara other na. person who adheres to that, Wala to nang those iba? principles. Wala nang iba? Kasi baka sabihin nila kulto eh. Di ba? At barang kulto, Ah. kung sino yung Baka kayo personality maniwala dun dyan. tayo Oo. Hindi. Yan Ang lang mga masasabi DDS ng leader- mga mga dilawan. Sa DDS, yung mga supporters dyan, Kung kulto kami sila tae. kung sino yung sumusunod dun sa brand of governance, Mm. dun tayo. Tapos si Kiko Barsaga. Kiko Barsaga has the balls Mataas pa ang dapat patunayan ni Kiko Barsaga. Marami pa siyang kakaining bigas ng kababayan. to go after powerful people. Ganon na ganon yung katapangan, yung courage ni dating Pangulong Duterte. Nakita natin kay Kiko Barsaga. Is Kiko Barsaga Si Kiko Matsing Pangilinan. a perfect Kumain ng saging. Dahon pala mga kababayan. Kumain ng dahon o kumain sa takip ng kaldero. Anong brand of government nun? Kaungbuyan? of FPRD? No, I don't think so. Nebo baby yan si Kiko Barsaga. I mean, he's a product of a political dynasty, which by the way, personally, I know their family kasi matagal akong professor sa Lasal Dasmariñas. I mean, I happen to know his dad. But the thing is, na-embody ni Kiko Barsaga yung Duterte principle ng pagiging matapang. Di ba? Na marunong kang tumayo, tumindig dun sa mga tao mas makapangyarihan sa'yo. At yun ang nakikita ng tao. Kaya pakita nyo, people are supporting Kiko Barsaga. So, kumbaga kung sino man niyang papalit and that person follows the Duterte brand of governance, yung principles of governance, I think kung sino man niya, that would spell the end of this Spell this the rebellion end. sa ating bansa. So, mapupuksa na sila once and for all. Kaya takot talaga sila, they're really afraid na may isang Duterte na naman na umupo dyan kasi that would be, kumbaga may kasabihan, That would be their the final end. nail dun sa coffin. The coffin. na kung saan nandun sila. Kaya nga, kumbaga, kung gusto mong pataubin yung Duterte brand, either pwede mong kopyahin o higitan pa. Higitan mo na lang. Siguro Hindi mas, nila kaya. madali yun. Kung nakikita mo, Oo. problema during Duterte administration, medyo Bangag kasi ito yung babaguhin ko. Dapat ganun sana yung ating governance. Kumbaga, paligsahan sana. Paligsahan kasi maaring makalimutan natin ang mga legasiya ni FPRRD kung higitan mo yung kanyang nagawa. Bakit yung mga comparison natin sa mga nakalipas? Akala nila mga kababayan, kaya nila higitan sa pamamagitan ng ayuda. Natin. At tumatatak talaga yung nabanggit ko na Duterte brand. Kasi mayroong comparison yung taong bayan na during that time, ito yung hindi nagawa ng dating administration. Bakit nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ngayon, palang No? mga kababayan, Tapos 22 classroom, samantalang nung panahon ni Tatay Digong, isang taon mga kababayan, 22,000, 23,000. Tapos si Bangag, 1 year, 22 classroom. Ko Lord. Ngayon, na-compare nila. Ito yung nagawa ni bakit parang paurong ata tayo? Bakit parang hindi Paurong na talaga. nagagawa ito? Bakit parang walang takot na yung mga kriminal ngayon in broad daylight ang mga krimen ngayon? Bakit parang walang simpatya? Parang walang dating? Bakit bigla na lang kumakaway kahit walang kumakaway sa kanya? Bakit walang Kaway sa hangin, mga kababayan. Kaway sa hangin, ang agva. Diyos ko Lord. Tapos, siya lang din ang shake hands sa kanyang sarili. Pansinin niyo si BBM, mga kababayan. Ganyan. So, shake hands sa sarili ko. walang gravitas Bangag! yung mga natin ngayon, Bangag. yung mga tawag nito, mga namumuno sa atin. Bakit nako-compare? Pero kung gusto mong pataubin in a nice way talaga, higitan mo na lang yung kanyang na-establish na legasiya kaysa doon sa black propaganda kasi pang yun
Parang Paninira. hindi kayang pataubin ng ganun, lalo na sa panahon ngayon na kung masasatisfied yung taong bayan sa pamumuno ng isang individual, babalik at babalik yan. Lagi yang, oy, bakit si ano nagawa ito? Ay, ikukumpara ka agad. Hindi mo maiiwasan yan, Doc. Alam mo kasi, Admar, naranasan na ng tao naramdaman nila yung Duterte brand. Mm. And they know the difference. Kaya, alam mo sa palagay ko, mahihirapan kung sino talaga yung after sumunod kay FPRRD na sundin kung ano man yung mga nagawa o higitan. Because, mahirap sundan si FPRRD dahil masyadong magaling. Ginalingan masyado ni FPRRD. Ginalingan masyado. Susunod sa kanya, I think it would be a challenge to actually have greater achievements than him in a way. Tinaasan niya ang standards. When former President Duterte left office, sa kasaysayan, siya may pinakamataas na approval rating of any president. Tsaka, So, kumbaga, his is a tough act to follow, mahirap sundan. Tsaka kahit Diba? si VP Sara, kung siya man yung papalit, kahit na Duterte yung kanyang apelid, hindi mo may iwasan maikumpara pa rin yan. At Yes. baka mag-conclude din yung iba talaga yung ama sa anak. Ibang nilalang itong kahit na magkamag-anak sila, ibang klase yung pamumuno. Kahit sino, hindi yan kumbaga para sa mga kamag-anak. Yes, siguro may isip ng mga buta. Pero ngayon mga kababayan, wala talaga. Ni dumi sa kuko mga kababayan ni Tatay Digong is malayo si Bangag mga kababayan. Reject na talaga sa talang lahat ng reject ang ngagvang ito. Na siguro ito. Pero maikukumpara pa rin yan. Mas magaling yung ama. Mas magaling yung anak. 'Di ba? Parang gano'n, like kagaya sa Hindi. comparison. Wala na, hindi na kami choosy. Admar, don't worry. Choosy pa. matapos ating mga kababayan na nakaranas na ng worst of all the worst itong Marcos Jr., magiging choosy ka pa kay VP Sara? No. Ng anak doon sa tatay din, 'di ba? Ng kasalukuyang presidente na ikukumpara siya. Nababanggit mas okay pa yung sa tatay niya sa panahon ng tatay niya. Wala akong naririnig na mas Sa yan? Marcos Sr. at Marcos Jr. Pwede mong gawin yan. okay yung sa kasalukuyan. Pero at least nakakausap niya yung tatay niya. Kaungasan mga kababayan, no? Hi ba siya? Kakausap niya ang tatay na patay? Oh, yes. Alam mo, Admar, no? Backtrack lang tayo ng konti. Sino bang mga grupo ngayon ang power base ni Marcos Jr.? Yung pinanggagalingan niya ng suporta. Yung mga nandyan kalaban niya. Yung mga camping, yung mga dilawan. Kalaban niya dati. Nandyan yung mga Makakaliwa. And Diyos ko then Lord. nandyan yung mga Marcos loyalists. Yung mga Wala na. DDS, tsaka yung mga Kakaunti na lang yan, mga kababayan, pati Marcos loyalists. Wala na. So, tatlo lang yan. At itong tatlong ito, they're really afraid of a Duterte presidency. You know why? Sa mga Marcos, there is a good chance na babalikan sila. So, halimbawa, yung mga nakaw na yaman tatay, hahabulin yan. No? So, sa ngayon, parang na-pause yan Actually, the Duterte, the father, was nice to them. Pinalibing pa nga sa libingan ng mga bayani. Ay anong isinukli nila sa ginawa? Pinadala sa The Hague, si dating Pangulong Duterte. So I think there's a very good chance na babalikan sila. Doon naman sa mga makakaliwa, alam na natin yung nangyari. No? Na-mention na natin yan na babalikan talaga sila. No? Kasi unfinished business yan. Doon naman sa mga kakamping, no? Ayaw din nila yan kasi nga, tandaan nyo yung Hacienda Luisita, may issue dyan. So, kumbaga, if a Duterte would come back, in the person of Sara Duterte, all these three sources ng kapangyarihan ni Marcos Jr., yung kanyang support base, lahat ito ayaw, takot, diba? So, I won't be surprised mula ngayon hanggang 2028 magiging mas matindi ng patinding paninira. Patindi ng patindi. May mga storya pa dyan na mga walang katotohanan, na parang talagang purong black propaganda lang para mawala ang kumpiyansa ng tao kay Vice President Sara Duterte. But it seems to me that the Vice President, the more na inaatake siya, the more na siya lumalakas. Yun yung nakikita ko. Oo nga, no? Yan ang kanilang mga kababayan. Yan, the more na tinitira siya, the more na lumalakas yung defense. Kay the best Vice President offense. Sara Duterte. So, I think, if the elections are held today, I mean, sigurado na tayo. We will have landslide Sara victory Duterte as the next president of the country. So, tuloy-tuloy lang yan. And hopefully, itong 3 taon na darating, Admar, mabilis na
lang to. Mabilis No, na. kay Marcos Jr. Parang Oo. dumaan lang, parang walang nangyari. At Mananagot kay na Marcos ang Jr. Parang dapat dumaan lang managot. yung kanyang press. Parang kay Goodbye, Pinoy noon, bangag. parang dumaan Goodbye, lang. bangag. Ganun yung nakikita natin ngayon. Walang meaningful na nangyari sa ating bansa. Oo. Unfortunately. Naman tayo sa nakikita na sandata ni Vice President Sara Duterte, no? Sa kanyang speech kahapon Mm. sa 51st Philippine Business Oh, may speech pala si VP Inday, mga kababayan. Hindi natin napanood. Conference Mm. and Expo dyan po sa Pasay City. Nabanggit niya rito, i-quote ko lang yung nabanggit niya rito sa kanyang talumpati. Let us use technological and digital transformation as weapons to close the door where corruption once thrived, unchecked, and unpunished. Our readiness for change brought by digital transformation will test our capability and agility in embracing technological evolution. By investing in our people and developing our capacities today, we can Capacity. strategically take advantage of future opportunities and create a stronger, Ang taas naman nan, Admar. I-segment mo. Tapos i-translate. more resilient and competitive zone. Meaning, Nakakapagod na po na maging huli dito sa ating rehiyon at sa buong. Nakikita nyo po ba yung digital transformation natin? Kaya mabagal dahil alam nasa likod ng korupsyon na ito'y maaaring makahadlang. oo. Ayaw nila matrace, mga kababayan eh. Gusto nila, mga kababayan, yung lumang style. Dahil, madaling makurakot, mga kababayan, ang pondo dyan. Alam mo, Admar, to answer to provide my POV, ika nga. Wow, To provide my POV. POV. to this, Another day, issue. another POV. Kumbaga, kasi nga another day tayo, Admar. Another day, another Dr. Batu. POB. POV. No, Kala ko baran na POB maskara. lang. Point of battle. Point of Batu. No, POV. Okay. Okay? Ang punto ko dito is that we have to understand where the Vice President is coming from. She was mayor of Davao City. Diba? And as mayor, she understands yung concern ng mga negosyante in terms of providing a climate na magiging magandang takbo ng negosyo. So, paano mo mapapaganda ang takbo ng isang negosyo sa isang bansa? Eto, mga kababayan, no? Eto katangian ni VP Sara ang mga kababayan, bagay maging presidente. Mayroong mga plano, mga kababayan, hindi ka tulad ni Bangag na hanggang salita lang, Diyos ko Lord. Makasabi lang, mga kababayan, na stability and prosperity of the country, and then wala na. Paano mo gawin yan, Bangag? Tatanungin mo ganyan. Ayuda ang sagot ni Bangag, mga kababayan. Should that make it easy for businesses to thrive? So, very simple things like registration ng mga business. Papadali mo yung pag-register. Papadali mo yung pag-set up ng mga business. Matulungan mo sila Transparent. in terms of addressing issues Mas maganda talaga digital, mga kababayan, para maiwasan yung mga red tape. related to criminality. For example, siyempre, Admar, ikaw ba magtatayo ng isang negosyo sa isang bayan na kung saan hindi ka ligtas? No. So as a mayor, she understands this. And true enough, Vice President Sara Duterte, when she was mayor, she was able to improve the economy of Davao City during her tenure as mayor. So kumbaga, nakikita ito, Admar, ng mga business people kasi may proof of concept na eh. Alam nyo ba, mga kababayan, ang Davao City ang number 1, mga kababayan, sa pinakamalaking nakolekta na buwis sa Pilipinas. Tinalo pa nila yung ibang mga malalaking syudad, mga kababayan. Ganyan ka-efficient doon, mga kababayan. At ganyan masunurin ang mga tao. Samantalang sa ibang syudad, ang lalaki na ng mga syudad ng mga hindi na natin i-mention na. Tapos, andun lahat ng mga malalaking negosyo. Tapos, na-overtaken pa ng Davao City sa collection ng tax. Kapag ganyan, mga kababayan, mahina ang collection sa tax. Maraming under the table dyan. Maraming corruption dyan. Ang nakikinabang sa halip na gobyerno, yung mga kurakot, mga kababayan. So, proof of concept, kagaya ng kanyang ama, ang proof of concept ni Vice President Sara Duterte she was mayor. And indeed, napaganda niya yung economy. Now, syempre, as mayor, naiintindihan niya yung mga tools na kinakailangan para ma-improve yung economic conditions ng isang lugar. Kabilang na dyan yung paggamit ng tamang teknolohiya. Bibigyan kita halimbawa, Admar, ng example. Yung sa kaso ng National Expenditure Program. NEP. Kung titingnan, kung NEP babasahin na naman. mo yung NEP, Admar,
libo-libong pahina yun eh. Napakakapal ng document noon, libo-libo. Singkapal ng mukha ni Bangag. You can use artificial intelligence to detect deviations. Mm. So halimbawa, no, merong hawak mo yung NEP. On the other hand, hawak mo yung BICAM, yung GAB. You can use AI easily to find discrepancies in these two documents. At napakabilis Ang ng bilis. response rate niya. Ang bilis ng balik sa atin. In a matter of seconds lang, may resulta ka na agad. Diba? Makikita na mga kababayan ang insertion. Ayaw nila sa insertion, amendment. So yan yung application. Mm. Not to mention sa kaso ng digitalization, kung saan pagka nawala na yung paper transaction, kasi pag mano-mano admar, nakukurap yan eh. Pag may tao na involved sa mga government transactions. Pero kapag yung mga transactions mo digitalized na, kumbaga online lahat, wala nang tao involved, hindi naman magiging zero yung grabe yung corruption. Eh. Meron pa rin yan, pero mamiminimize siya ng malaki. So naiintindihan yan ni Madaling makita. Vice President Sara Duterte kasi she was a mayor and she knows yung pangangailangan ng ganyang klaseng system. Kaya ako naniniwala at if the Vice President should become president one day, I think she would be a transformational president sa pamamagitan ng tamang paggamit ng teknolohiya. Yan mga kababayan, ito lang solusyon. Kung gusto niyo matapos ang problema natin ngayon dito sa kurakutan mga kababayan, pag-resign na sa BBM. At yung mga makakapal ang mukha mga kababayan nagsabi na lahat mag-resign pati si BP Sara. Ano kayo siniswerteng mga animal kayo? Kasali ba si Sara dyan sa problema? Hindi naman. Si Bangag ang may problema dyan mga kababayan. Siya lang ang dapat mag-resign. Nabanggit ko kanina si Marcos Jr., sabi ko nga kanina, na yan na. Speaking of the devil. marami siyang na-miss na pagkakataon. Kasama yung digitalization. Naalala ko nung bagong upo yan si Marcos Jr., meron siyang tinatawag na Build Better More. Build better more. Ngayon mga kababayan, build better less. 22 classroom lang mga kababayan ang naipagawa. Natapos sa loob ng isang taon na sa 2025 mga kababayan na project. 22 lang ang napagawa mga kababayan, Lord. Ang propaganda nila nung time na yun was that the Build Better More plus digitalization, yun yung more, magiging digital. Ngayon, puro ayuda. Ano naging, ang na-digital ngayon, corruption, ang digitalized na. Yun ang naging digital na ngayon. Yung pagnanakaw. So, kumbaga, hindi na-address ni Marcos Jr. yung issue na yan. And I think, if Sara Duterte should become the president one day, posible sa 2028 yan, I think she would be the president to actually finally do something na magamit ang teknolohiya para ma-improve ang governance sa ating bansa. No? Kagaya nung Uy, Admar! Napatulala si Admar mga kababayan. Anong siya ay mayor ng Davao City. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.